Hi guys, at welcome po sa aking YouTube channel. Kung ikaw ay bago pa lang po sa aking YouTube channel, pa-subscribe naman po. Kung paano mag-subscribe, i-click nyo lang po yung subscribe button sa inyong screen at i-click na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga bagong video ko na ilalabas. Yung video na i-share ko ngayon sa inyo guys, o ituturo ko sa inyo ay kung paano ko winawire yung aking egg turner, yung automatic egg turner ng aking automatic egg incubator. So ayun lang po, stay tuned at simulan na po natin. Yun, ito po yung wiring diagram ng ating 2-wire motor na nilagyan natin ng limit switch. Yan. Yung isang wire ng motor natin guys ay walang putol yan. Rekta yan sa 220 volts. Yan, walang putol. Tapos yung isang wire ng ating motor, ginawa po nating tatlo yan. Yan. Kasi yung isa, itatap natin sa common ng ating limit switch 1. Tapos yung pangalawa, itinap natin sa common ng ating limit switch 2. Tapos yung isang wire, itinap natin sa isang on ng ating 3-pin toggle switch. Ito po yung ating magiging manual turn pag nagli-level tayo ng egg tray. Tapos yung normally close ng ating dalawang limit switch, itinap po natin sa normally open at normally closed ng ating timer. Yan, dito po siya. Tapos yung isang limit switch 2, tinap natin sa normally open. Kahit magkabaliktad yan guys, yung normally open ng ating mga limit switch ay hindi na natin ginamit. Yan, normally open, hindi natin ginamit yan. Normally close lang po ang ginamit natin. Tapos itinap natin sa normally open at normally close ng ating timer. Tapos yung common ng ating timer, itinap natin sa isang on ng ating 3-pin toggle switch. Bali ito po yung magiging automatic turn natin. Tapos yung common ng ating 3-pin toggle switch, itong off, itinap natin dito sa 220 volts. Yan. Bali ganito po yung magiging daloy niya guys. Magmula dito sa 220 volts, punta siya dito sa ating motor. Itong isang wire, walang putol, rekta siya sa ating motor. Tapos yung isang wire, ito yung may mga putol. Kasi mamimili tayo kung saan natin padadaanin yung kuryente, sa automatic or sa manual. Sa totoong buhay guys, pagka tinumba mo sa automatic, yan, ganito yung magiging daloy niya. Mula sa 220 volts, dito, tinumba mo sa automatic turn, dito dadaan yung kuryente niyan. Gaganon siya dito. Yan. Pag automatic, dito siya. Yan. Pag ipinihit mo ng manual, dito siya dadaan. Yan po sa actual na wiring. Pag pinihit mo dito sa automatic, dito dadalo yung kuryente mula sa 220 volts. Ito, dadaan sa dito. Tapos papunta sa common ng ating timer. Yung timer naman natin, nasa kanya na yan kung saan siya magbubukas, kung sa normally open or normally close. Pag sa normally open po siya magbubukas, dito siya sa limit switch 2 papasok. Yan, papasok siya sa normally close, papunta sa common, papunta sa ating motor. Buo na yung timer natin, yung wiring ng motor natin. Iikot na po yung motor natin. Tapos sa totoong buhay, dapat ito ay nakaset ng 2 hours on, 2 hours on, 2 hours off. Yan. Dito sa 3-pin toggle switch natin, dito tayo mamimili kung saan natin padadaanin yung kuryente, kung sa automatic or manual. Pag sa automatic, 2 hours on, 2 hours off siya. Pag sa manual naman po,
ito yung ginagamit natin pag nagre-level tayo ng egg tray. Pag nagsasalang tayo, yan, manual turn natin yan. Dito dadaan yung kuryente niyan. Mula sa 220 volts, dito dadaloy. Papunta rito sa motor na natin, rekta na yan. Ayun lang po, at ipapakita ko po sa inyo yung actual na wiring. Stay tuned lang guys, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, baka naman po nang sipagin pa po tayo. Ito po yung mga aparatos ng ating automatic egg turner guys. Ang gamit kong timer ay PLC module timer. Ito ay 4 digit at may seconds po ito. Tapos limit switch, dalawang limit switch. Yan. May common, may normally close, may normally open. Tapos yung motor, synchronous motor na gagamitin natin, ito po, TYC 0.8 to 1 R per minute. Ito ay may counterclockwise at clockwise. Yon. Tapos itong timer din natin guys, ito ay 12 volts, kaya kailangan natin ng 12 volts adapter. Yan, ito po yung ginagamit ko. Tapos 3-pin toggle switch. Yan. Dahil yung isang on para sa ating automatic, yung isang on para sa ating manual turn. Ayan, itong gitna, ito po yung common nya. Ayan po yung ating actual na pagkaka-wiring guys. Itong isang wire guys, rekta na yan dito sa 220 volts. Yan, sasaksakan natin. Walang putol po yan. Tapos yung isang wire ng ating motor, ginawa po natin tatlo yan. Kasi magtatap tayo sa common ng ating mga limit switch. Yan. Tapos yung isa para sa ating manual turn. Itinap natin dito sa ating 3-pin toggle switch. Sa isang on ng ating 3-pin toggle switch. Yun. Yung isang wire, tinatlo natin. Ginawa natin tatlo. Kasi magtatap tayo sa mga common ng ating mga limit switch. Sa limit switch 1 at limit switch 2. Tapos, yung isa po ay itinap natin dito sa ating 3-pin toggle switch. Sa isang on ng ating 3-pin toggle switch. Ito yung magiging manual turn natin kapag nagle-level tayo ng egg tray. Pagka magsasalang tayo ng itlog. Tapos yung mga normally closed ng ating limit switch. Yan, naglagay tayo ng wire. Inilagay natin sa normally closed at normally open ng ating timer. Yung normally open ng ating mga limit switch, hindi na natin ginamit. Yung mga normally closed lang ng ating limit switch ang ating ginamit. Yan. Itinap natin dito sa normally closed at normally open ng ating timer. Itong timer natin guys ay 12 volts. Yan, kaya may adapter tayo. Itong blue, ito yung output niya. 12 volts. Itong pula, ito ay sa 220. Yan, pinaralel na lang po natin. Para isang saksakan lang at buhay na lahat yung egg turner natin. Ito yung sa 12 volts guys ng ating timer. Ayan po, ito po yung 12 volts ng ating timer. Ito yung normally open at ito naman yung normally close. Yung normally close ng ating mga limit switch, itinap natin dito sa normally open at normally close ng ating timer. Tapos yung common ng ating timer guys, ito yung common nasa gitna. Yung common nito, naglagay tayo ng wire, itinap natin sa isang on ng ating toggle switch. Bali ito yung automatic natin. Tapos yung common ng ating toggle switch, naglagay tayo ng wire, itinap natin dito sa
220 volts na. Kasi ganito yung daloy ng kuryente natin guys. Ito isang buo yan, walang putol yan, rekta sa motor. Itong isang wire ng ating motor, yan ang may mga putol. Papunta yan dito sa toggle switch natin. Dito sa toggle switch natin, mamimili tayo kung saan natin padadaanan yung kuryente, kung sa automatic or manual. Pag pinihit mong manual, yan, dyan mo pinihit, magmumula ang kuryente ito, papunta dito sa ating toggle switch. Tapos dadaan dito, papunta sa itong wire na to. Yan. Rekta yan, walang putol. Then, tapos papunta sa motor. Yun. Pagka nagpihit naman tayo sa automatic, dito dadaan yung kuryente niyan. Mula dito sa 220 volts. Yan, 220 volts. Papunta sa ating toggle switch. Tapos pinihit mo ng automatic, dito siya dadaan. Papunta sa ating timer. Saka mo ng ating timer. Ngayon, timer na po yung magdidesisyon yan kung saan siya magbukas. Kung dito, or dito. Kung sa normally closed or normally open. Kung sa counterclockwise or clockwise. Ganun po. Tapos sa gantong motor guys, pag naglagay kayo ng limit switch, dapat dito nyo patatamain yung tornilyo nyo. Dito po. Dito nyo patatamain. Kasi dito matibay. Kasi itong motor kasi na to ay 2 wire lang. Pagka sakaling nagma-manual turn kayo, tutukod dyan dito, hindi pa yan mag-o-off. Yan. Hanggat hindi nyo ino-off yung toggle switch nyo. Kasi pag tukod dyan dito, iikot pa yan. Iikot pa kabila. Yan. Kaya dapat matibay yung tutukuran ng ating pinapatungan ng egg tray. Kasi kung dito mo siya itutukod, baka pwede niyang i-bend to. Pwede niyang baluktutin to. Kaya mas maganda na dito mo siya patutukurin. Kasi ito ay 2 wire motor lang. Yan. Ayun na, ito-testing natin guys. Isang saksakan na to guys at buhay na lahat. Nagbukas na po yung ating timer. At pati motor. Tapos naka-automatic siya. Sa ngayon guys, nakaset to ng 25 seconds on, 25 seconds off. Pero sa totoong buhay, dapat iset natin siya ng 2 hours on, 2 hours off. Para 2 hours siyang tatambay dito, naka 45 degree. 2 hours din siyang tatambay dito na naka 45 degree. Ayan, ganun po ang automatic natin. Ayan. Kaya dapat guys, matibay yung tutukuran ng ating egg tray. Kasi pag nagmamanual tayo, dire-diretso lang ikot niyan. Umaandar yung motor. Pero yung motor na to, pag may pumigil lang sa kanya na konti, iikot na yan pa kabila. Kaya ang maganda rito na gawin nyo, patutukurin nyo siya dito. Kasi andito yung tornilyo ng ating limit switch. Matibay ito. Yan. Hindi siya didiretso yung ikot. Iikot siya pa kabila. Kasi nakontra siya. Pero pag automatic, walang problema. Kasi ika-cut off siya ng ating limit switch. Pero pag naka-manual, yan. Naka-manual lang guys. Yan, naka-manual po yan. Umikot siya pa kabila. Yun. Kasi nakontra siya. Makontra lang kasi ng konti yung motor natin, magbabago agad yung ikot niya. Ganun po. Ngayon, kung dito nyo, kung dito siya nakatukod, pwede niyang baluktutin to. Masisira yung limit switch natin. Pwede pang bumaliktad yung mga itlog natin. Yan. Yan. Pag namamanual ka guys,
pwede mo siyang makontrol counterclockwise, on off nyo lang, on and off nyo lang. Parang ganito. O yun. Kasi kung 3-wire motor to, mako-control natin left or right. Pero ito, counterclockwise at clockwise, di mo alam kung kailan siya ikot ng clockwise or clockwise, counterclockwise. Kaya ang gagawin natin dito sa gantong motor na 2-wire, na nilagyan natin ng limit switch, on and off mo lang. Pag na-angle mo na, pag na-level mo na, saka may off. Ganito, on. Manual natin yan. Naka-level na. Gusto mong pabalikin dito, i-level mo ulit. Ayun. Off mo lang ulit. Pag nakuha mo na yung gusto mong ikot niya, saka magbabalanse. Ayun, ganun po. Kung may question kayo, mag-comment lang po sa baba. Sasagutin natin yung mga tanong nyo.